Bago tayo dumako sa ating kwento ngayong araw, kung mahilig kayo sa mga kwentong pampamilya, mga malalalim na aral sa buhay, at mga tadhana na mag-iiwan sa atin ng matinding pagninilay-nilay, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like upang magbigay ng karagdagang inspirasyon sa buong koponan na bumubuo ng programang ito. At ngayon inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga puso sa kwentong pinamagatang Araw ng Anulasyon. Inalagaan ko ang aking biyenan sa huling pagkakataon at lumuhod ako ng 3 beses. Inabutan niya ako ng isang ATM card. Madalas sabihin ng mga tao na kapag nagwakas ang isang kasal, ang tanging natitira na lamang ay mga malulungkot na alaala at mga malamig na legal na papeles. Ngunit may mga paghihiwalay na nagiiwan ng mga utang na loob at pagmamahalang higit pa sa kadugo. Hindi kailanman inakala ni Elena na ang araw ng paglabas niya sa korte, bitbit ang papeles ng kanilang anulasyon, ay ang araw rin na makakatanggap siya ng regalong magpapabago sa buong buhay niya. Matapos ang 8 taong pagiging asawa, 8 taong pagiging manugang, at 8 taong tahimik na pagsasakripisyo para sa pamilya ng kanyang asawa, ang natanggap lamang niya mula sa lalaking minsan niyang nakasama sa iisang unan ay pagtataksil at panlalamig. Nang araw na pirmahan nila ang mga papeles, bumubuhos ang malakas na ulan ng habagat. Ang mga patak ng ulan na humahampas sa kalsada ay tila mga mabibigat na buntong hininga ng isang kasal na umabot na sa katapusan. Si Carlos, ang asawang minahal niya ng buong kabataan niya, ay nakaupo sa kaharap niya sa silid ng tagapamagitan, may mga matang nagpapakita ng nakakakilabot na kawalan ng pakialam. Napakabilis niyang pinirmahan ang dokumento, na parang pumipirma lang sa pagtanggap ng isang walang kwentang padala. Hindi umiyak si Elena. Marahil ay matagal nang natuyo ang kanyang mga luha. Subalit nang lumabas siya ng family court, may isang bagay pa ring dumudurog sa kanyang puso. Hindi ang bahay na naging saksi sa 8 taon nilang pagsasama. Hindi ang mga kagamitang naipundar nilang mag-asawa. At hindi rin ang lalaking nagtaksil sa kanya, kundi isang matandang babae na tahimik na naghihintay sa kanya sa bahay. Ang kanyang biyenan. Ang babaeng minsan ay naging istrikto, minsan ay nanumbat, at minsan ay naging dahilan ng kanyang labis na pag-iyak. Ngunit siya rin ang taong unti-unting itinuring siyang parang tunay na anak matapos ang mga taon ng sama-samang pagharap sa sakit, hirap, at mga pagsubok. Alam ni Elena na pagkatapos ng araw na ito, hindi na siya manugang ng matanda. Wala na ang mga umagang magluluto siya ng lugaw para rito. Wala na ang mga pagkakataong aalalayan niya itong maglakad matapos itong ma-stroke. Wala na ang mga hapunan ng pamilya kung saan silang dalawa ay mag-uusap hanggang gabi. Kaya bago siya umalis ng tuluyan, nais niyang umuwi upang alagaan ito sa huling pagkakataon. Wala siyang kamalay-malay na ang desisyong iyon ay magbubunyag sa isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Isang lihim na mag-iiwan sa lahat sa matinding pagkabigla at lalong hindi niya inaasahan na matapos ang 3 beses niyang pagluhod at pagyakap bago magpaalam, tahimik na iaabot sa kanya ng kanyang biyenan ang isang ATM card, kalakip ang isang mensahe na magpapahagulgol sa kanya sa gitna ng gabi. Ang card na iyon ay hindi lamang naglalaman ng pera. Naglalaman ito ng pagmamahal, utang na loob, at pagkilala na sa loob ng 8 taon ay hindi niya kailanman inasahang matatanggap. Nagsimula ang kwento sa isang maulan at malamig na umaga, ang araw kung kailan opisyal nang naging dalaga muli si Elena. Binalot ng makapal at kulay abong ulan ang buong Metro Manila. Ang malamig na patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa salamin ng bintana ng korte. Lumilikha ng tunog na parang walang katapusang buntong hininga ng tadhana. Tahimik na nakaupo si Elena sa isang upuang gawa sa kahoy sa loob ng mediation room. Ang 2 kamay ay magkayakag ng mahigpit hanggang sa mamutla. Sa harap niya ay ang petisyon para sa anulasyon na inihanda ilang linggo na ang nakararaan. Isang pirma na lang, at ang 8 taong kasal nila ni Carlos ay tuluyan ng magsasara. 8 taon. Sapat na panahon upang ang isang dalaga ay maging isang ganap na babae, sapat na panahon upang ang pag-ibig ay maging isang nakasanayang gawain, at sapat na panahon upang ang pagsasakripisyo ay maging isang obligasyon. At sapat na rin upang ang mga sugat ay tahimik na maipon at maging isang sakit na hindi na maghihilom. Tumingala si Elena at tiningnan ang lalaking nakaupo sa harap niya. Ganoon pa rin si Carlos, guwapo, plansado ang polo barong, maayos ang buhok,
Ngunit ang mga tingin niya para kay Elena ngayon ay wala nang nikatiting na init. Kasing lamig ito ng ulan sa labas ng bintana. Ang lalaking ito ang humawak sa kamay niya sa campus ng unibersidad at nangakong mamahalin siya habang buhay. Ang lalaking ito ang nagpuyat upang alagaan siya nang magkadengge siya. Ang lalaking ito rin ang yumakap sa kanya at nagsabing kahit gaano pa sila maghirap balang araw, hinding-hindi niya bibitawan ang kamay nito. Ngunit ngayon, siya pa ang nagkusang humingi ng hiwalayan. Siya pa ang nahulog ang loob sa ibang babae. Tiningnan silang dalawa ng tagapamagitan at malumanay na nagtanong sa huling pagkakataon, "Gusto niyo pa bang pag-isipan itong mabuti?" Yumuko si Elena. Mabilis na sumagot si Carlos, "Hindi na po kailangan." Ang matigas na sagot na iyon ay parang huling saksak ng kutsilyo na pumuputol sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Elena. Napangiti siya ng bahagya, isang ngiting napakalungkot na kahit siya ay hindi niya makilala. May mga kasal na hindi nagtatapos sa matitinding sigawan at pag-aaway, hindi nagtatapos sa mga sumpaan, kundi nagtatapos sa katahimikan. Isang katahimikan na umaabot sa puntong mas nagkakaintindihan pa ang dalawang estranghero kaysa sa mag-asawa. Kinuha ni Elena ang ballpen, nanginginig ang dulo nito, habang ang bawat alaala ay bumabalik sa kanyang isipan na parang isang pelikulang naka-slow motion. Ang araw na suot niya ang kanyang puting wedding gown, ang araw na lumipat sila sa maliit na bahay ng pamilya ng lalaki, ang araw na una niyang tinawag na nanay si Nanay Carmen, ang araw na masaya niyang binalita na siya ay buntis, at ang matinding sakit nang makunan siya makalipas lamang ang 3 buwan. Ang araw na iniyak niya ang lahat ng kanyang luha sa ospital habang yakap-yakap siya ni Carlos upang patahanin. At maging ang mga araw na unti-unti na itong nagbago, nanlamig, lumayo, hanggang sa matuklasan niya ang babaeng nagngangalang Isabela. Huminga ng malalim si Elena at pinirmahan ang kanyang pangalan. Ang malambot na kurba ng kanyang pirma, ang pormal na nagtapos sa 8 taon ng kanyang kabataan. Mabilis ding pumirma si Carlos, walang pag-aalinlangan, ni hindi man lang umangat ang tingin para sulyapan siya. Ang buong proseso ay natapos sa loob lamang ng wala pang 20 minuto. Napakabilis kaya napangiti ng mapakla si Elena. 8 taon ng pagmamahal, 8 taon ng pagsisikap, sa huli ay nakapaloob lamang sa iilang piraso ng papel. Nang lumabas sila ng korte, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha, kaya medyo natauhan siya. Nakatayo si Carlos sa ilalim ng palupo. Panayang check sa kanyang cellphone. Ilang minuto lang, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Biglang ngumiti ang kanyang mga labi. Ang ngiting iyon na matagal nang hindi nakikita ni Elena. Alam niya kung sino ang nag-text. Si Isabela, ang babaeng pumasok sa kanilang kasal. Ang babaeng mas bata sa kanya ng ilang taon. Maganda, magaling magsalita, at palaging alam kung paano iparamdam kay Carlos na siya ay hinahangaan. Ibinulsa ni Carlos ang kanyang cellphone at lumingon kay Elena. "May pupuntahan pa ako, mauuna na ako." Tumango si Elena. "Sige." Isang maikling salita. Walang panunumbat, walang pagpigil, at wala na ring dapat sabihin. Mabilis na naglakad si Carlos papunta sa parking lot. Ilang minuto lang, unti-unting naglaho ang kanyang sasakyan sa likod ng makapal na ulan. Naiwang nakatayo si Elena mag-isa sa malawak na semento. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 8 taon, naramdaman niyang siya ay ganap na nag-iisa, hindi na asawa ni numan, hindi nakabilang sa alinmang pamilya. Ngunit ang pinakamasakit sa kanyang puso sa mga oras na ito ay hindi si Carlos. Hindi rin ang nawasak nilang kasal, kundi ang imahe ng isang matandang babae na nakaupo sa bahay at naghihintay sa kanya. Si Nanay Carmen, ang kanyang biyenan. Ipikit ni Elena ang kanyang mga mata at lumitaw ang mga pamilyar na imahe. Si Nanay Carmen na nakaupo sa tabi ng bintana habang nananahi. Si Nanay Carmen na tinatawag siyang kumain ng hapunan. Si Nanay Carmen na palaging nag-aalala tuwing ginagabi siya sa pag-uwi mula sa eskwelahan. 2 taon na ang nakalipas, nang ma-stroke ang matanda, halos gumuho ang buong pamilya. Si Elena ang nagbantay sa ospital. Siya ang nagsubo ng bawat kutsara ng lugaw. Siya ang nagpalit ng bawat damit. Siya ang nagpuyat ng maraming gabi para masahihin ang mga binti ng matanda na nawalan na ng pakiramdam. May mga madaling araw na namimilipit sa sakit ang matanda at kailangang buhatin ni Elena ang kanyang biyenan papunta sa tricycle upang isugod sa emergency room.
May mga buwan na halos maubos na ang lakas niya ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. Para kay Elena, si Nanay Carmen ay hindi lang biyenan kundi naging tunay ng kapamilya, ang pangalawang ina sa kanyang buhay. Ngunit simula ngayong araw, sa mata ng batas, matatapos na rin ang ugnayang iyon. Pag-isip doon, biglang kumirot ang puso ni Elena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumitaw sa screen ang 12-dosenang unread messages mula sa mga kaibigan, ngunit hindi niya ito binuksan. Nag-book siya ng grab car. Pagdating ng sasakyan, nagtanong ang driver, "Ma'am, saan po tayo?" Tiningnan ni Elena ang puting ulan sa labas ng bintana. Tahimik siya ng ilang segundo bago mahinang sumagot, "Sa bahay po." Marahil iyon na, ang huling beses na matawag niyang bahay ang lugar na iyon. Unti-unting umandar ang sasakyan. Sa labas, walang tigil pa rin ang buhos ng ulan. Habang sa puso ni Elena, isang yugto ng kanyang buhay ang kapapasara lamang. Ngunit hindi niya alam na ang pag-uwing ito ay magpapabago sa buong kapalaran niya. At hindi rin niya inaasahan na pagkaraan ng ilang oras, ang biyenan na kanyang minamahal ay mag-aabot sa kanya ng isang regalo na magdadala sa kanyang buhay sa isang ganap na kakaibang direksyon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na gate bago magtanghali. Humina na ang ulan ngunit nababalot pa rin ng mabigat na kulay abo ang kalangitan. Nanatiling nakaupo si Elena sa loob ng sasakyan ng ilang segundo bago bumaba. Ang bahay sa kanyang harapan ay ganoon pa rin tulad noong nakaraang 8 taon, nandoon pa rin ang hilera ng mga lila na bougainvillea sa harap ng gate. Ang maliit na garaheng may pulang baldosa, ang silyang bato kung saan madalas umupo si Nanay Carmen upang magpahangin tuwing hapon. Ang lahat ay pamilyar hanggang sa puntong nakakadurog ng puso. Tinulungan siya ng driver na ibaba ang kanyang maliit na bag bago ito umalis. Tahimik na nakatayo si Elena sa harap ng gate at biglang nakaramdam siya ng matinding pangungulila na mahirap ipaliwanag. Dito niya tinawag na tahanan. Dito siya pumasok suot ang puting wedding gown, dala ang napakaraming pag-asa tungkol sa isang masayang buhay. Ngunit ilang oras lamang ang nakalipas, opisyal na siyang hindi manugang ng pamilyang ito. Huminga ng malalim si Elena at itinulak ang bakal na gate papasok. Nang tumunog ang pagbubukas ng gate, lumabas na si Nanay Carmen mula sa loob ng bahay. Akay-akay ang kanyang tungkod. Marahil ay matagal na itong nakaupo at naghihintay. Pagkakita kay Elena, namula ang mga kulubot at matatandang mata ng matanda. "Nakauwi ka na pala, anak?" Pinilit ni Elena na ngumiti. "Opo, Nay. Nandito na po ako." Matagal siyang tiningnan ni Nanay Carmen. At ang tinging iyon ay naging dahilan upang hindi makatingin ng diretsyo si Elena. Dahil naglalaman iyon ng napakaraming lungkot, panghihinayang, sakit, at ang kawalang kakayahan ng isang ina na hindi mapanatiling buo ang pamilya ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit ang matanda at nanginginig na hinawakan ng kanyang mga payat na kamay, ang mga kamay ni Elena. "Malamig ba sa labas, anak?" Isang simpleng tanong lang pero sapat na para mamuo ang luha sa mga mata ni Elena. Mula pa kaninang umaga, walang nagtanong kung nilalamig ba siya, walang nagtanong kung nalulungkot ba siya. Ang nag-iisang taong nag-aalala sa nararamdaman niya sa mga oras na ito ay ang kanyang biyenan. Dahan-dahang umiling si Elena. "Okay lang po ako, Nay." Ngunit alam ng sarili niya na garalgal na ang boses niya. Inalalayan siya ni Nanay Carmen papasok sa bahay. Ang hangin sa pamilyar na bahay ay biglang naging kakaiba ang pagkabakante. Nakasabit pa rin sa pader ang mga litrato ng pamilya, nakapatong pa rin sa estante ang wedding picture nila ni Carlos, naroon pa rin ang lahat maliban sa pagmamahalang hindi na tulad ng dati. Tumingin si Nanay Carmen sa orasan at mahinang nagtanong, "Nasaan si Carlos?" Tahimik si Elena ng ilang segundo. "Baka po may pinuntahan." Mapait na ngumiti si Nanay Carmen. Sinong ina ang hindi nakakakilala sa sarili niyang anak? Alam na alam niya kung nasaan si Carlos. Alam na alam niya kung sino ang kasama nito. At alam din niya na ang pagtataksil na iyon ang mismong nagtulak sa kasal na ito sa bingit ng pagkawasak. Ngunit ngayon ay huli na ang lahat. Napabuntong hininga na lamang siya, "Nagugutom na ako." Naunawaan agad ni Elena ang ibig sabihin ng matanda. Gusto siyang papasukin sa kusina, gusto siyang panatilihin pa ng kaunti, gusto nitong makakain ng hapunang lutong kamay niya sa huling pagkakataon. Tumingin si Elena sa orasan. Sa totoo lang, pagkatapos ng anulasyon, dapat ay nag-iimpake na siya ng mga gamit at umaalis.
Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang babaeng nagturing sa kanya bilang tunay na anak sa loob ng maraming taon. Ano po bang gusto ninyong ulamin, Nay? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Nanay Carmen na parang bata. Gusto ko sana ng paksiw na bangus. Ngumiti si Elena. Sige po, Nay. Iluluto ko po kayo. Pagkasabi nito, itinupi niya ang manggas ng kanyang damit at pumasok sa kusina. Ang maliit at pamilyar na kusina ay nakaayos pa rin tulad ng dati. Nakasabit pa rin sa sabitan ng apron na madalas niyang suotin. Nasa tamang pwesto pa rin ang mga kaldero at kawali. Tahimik na nakatayo si Elena ng ilang segundo at naramdaman niya ang matinding paghigpit sa kanyang dibdib. Ito na marahil ang huling pagkakataon na tatayo siya sa kusinang ito. Huling pagkakataon na magluluto para sa biyenan na kanyang minamahal. Binuksan ni Elena ang refrigerator. Mabuti na lang at kumpleto pa rin ang mga sangkap. Kumuha siya ng bangus, mga gulay, at bawang, saka nagsimulang magluto. Rinig ang regular na tunog ng kutsilyo sa sangkalan, at ang bango ng ginigisang bawang at sibuyas ay mabilis na kumalat sa buong kusina. Nagsimulang kumulo ang ginisang monggo. Ang kaldero ng paksiw na bangus ay naglalabas ng pamilyar na halimuyak. Sa sala, tahimik na nakaupo si Nanay Carmen at nakatingin sa kusina. Ang mga mata ay hindi maalis sa likuran ni Elena. Sa loob ng 8 taon, ang imaheng iyon ay naging napakapamilyar, kaya inakala niyang tatagal ito habang buhay. Nang unang maging manugang si Elena, napaka-istrikto niya. Sinusuri ang bawat maliliit na detalye. Inakala na ang dalagang ito mula sa syudad ay hindi makakayanan ang hirap ng buhay sa kanilang pamilya. Ngunit si Elena pala ang taong mananatili ng pinakamatagal. Nananatili kapag may problema ang pamilya, nananatili nang maospital siya, nananatili noong unti-unti nang sumusuko ang iba. May mga pagkakataon pa nga na kahit si Carlos ay hindi kasing pasensyoso niya. Pag-isip doon, tahimik na lumingon si Nanay Carmen para punasan ang kanyang mga luha. Makalipas ang mahigit 1 oras, inihain ang hapunan sa mesa. Mga simpleng pagkain lamang ito. Paksiw na bangus, ginisang monggo, at isang platito ng toyo na may sili. Ngunit para kay Nanay Carmen, ito marahil ang pinakamasarap na pagkain sa loob ng maraming buwan. Nakaupo silang magkaharap, walang nagsasalita. Napakatahimik ng paligid, na dinig ang patak ng ulan sa labas. Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Nanay Carmen ng isang pirasong isda at nilagay ito sa plato ni Elena. Kumain ka ng marami, anak. Natigilan si Elena. Noong manugang pa siya palagi ang kumukuha ng pagkain para sa kanyang biyenan. Ngayon, kabaligtaran ang ginagawa ng matanda. Parang isang inang pilit inaalagaan ang kanyang anak na babae sa huling pagkakataon. Yumuko si Elena, kumain na po kayo, Nay. Tiningnan siya ni Nanay Carmen. Balang araw kapag lumabas ka na at namuhay mag-isa, huwag mong kakalimutang kumain sa tamang oras. Huwag magpapalipas ng gutom. Ang payat-payat mo na. Pinilit ni Elena ng ngumiti, ngunit nagsimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang yumuko sa kanyang plato, ayaw niyang makita ito ng matanda. Dahil alam niya, kapag umiyak ang isa, siguradong hindi na rin mapipigilan ng isa pa. Nagpatuloy ang hapunan sa katahimikan. Paminsan-minsan ay kumukuha pa rin si Nanay Carmen ng pagkain para kay Elena, na para bang natatakot na mula bukas ay wala na siyang pagkakataon na gawin ito. Tamang-tama, tumunog ang cellphone ni Nanay Carmen. Pagtingin sa screen, si Carlos. Agad niyang sinagot ang tawag. Kumain na ba kayo, Nay? Rinig ang boses ni Carlos. Opo, baka gabi na ako makauwi. Nasaan ka ba? Tahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. May aasikasuhin lang po. Mapait na ngumiti si Nanay Carmen. Anong asikaso na kahit araw ng anulasyon ay hindi siya uuwi sa bahay? Hindi sumagot si Carlos at nagmamadaling pinatay ang tawag. Ibinaba ni Nanay Carmen ang telepono sa mesa. Halata ang matinding kalungkutan sa mukha niya. Naiintindihan ni Elena ang lahat pero wala siyang sinabi. Dahil ang pagsasalita ngayon ay wala na ring katuturan. Pagkatapos kumain, matagal na nakaupo si Nanay Carmen sa hapagkainan. Nakatingin sa mga natirang pagkain, nakatingin sa upuan na inuupuan ni Elena. Sa puso ng matanda ay biglang umusbong ang matinding takot-takot na paggising niya bukas. Hindi na niya maririnig ang pagtawag ni Elena ng nanay. Wala na ang ingay ng kaldero sa kusina, wala nang magpapaalala sa kanyang uminom ng gamot, wala nang aalalay sa kanya sa pag-physical therapy. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan niya ang pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay na lubos mong pinapahalagahan.
At sa unang pagkakataon din, nahiya siya dahil hindi niya naturuan ang sarili niyang anak na lalaki na magpahalaga sa isang mabuting babae. Samantala, tahimik namang nakatingin si Elena sa ulan sa labas ng bakuran. Alam niya na hindi natatagal ang pagtigil niya sa bahay na ito, ngunit ang hindi niya alam, sa mga oras na iyon, may lihim at napakahalagang desisyon na binuo si Nanay Carmen. Isang desisyong lubos na magpapabago sa buhay niya sa hinaharap. Nang hapong iyon, hindi pa rin tumitigil ang ulan sa labas ng bakuran. Ang mga patak ng tubig mula sa bubong ay naghugis ng mahahabang linya, lumilikha ng pamilyar na tunog na patak. Pagkatapos kumain, inalalayan ni Elena si Nanay Carmen papunta sa silyang nakalagay malapit sa bintana ng sala. Ito ang paborito nitong upuan kapag umuulan. Mula rito ay makikita ang maliit na bakuran sa harap ng bahay kung saan nasaksihan ang lahat ng ligaya at lungkot ng pamilya sa maraming taon. Tahimik na nakaupo si Nanay Carmen, nakatingin sa labas, ngunit ang isip ay parang nakabaon sa malalayong alaala. Nakaupo rin si Elena sa tabi niya. Pareho silang walang sinasabi, pero may mga pagkakataon na ang katahimikan ay naglalaman ng mas maraming kahulugan kaysa sa libu-libong salita. Matapos ang mahabang sandali, mahinang nagsalita si Nanay Carmen. 8 taon na pala agad ang lumipas, anak. Mapait na ngumiti si Elena. Opo, Nay. Ang pakinggan ng 8 taon ay parang napakaikli. Ngunit kapag pinamuhayan mo ito, saka mo maiintindihan kung gaano ito kahaba. Kusang nagbalik ang mga lumang alaala sa isip ni Elena na parang isang pelikula. Noon, 26 taong gulang pa lang si Elena. Isang guro sa pampublikong elementarya sa syudad. Nakilala niya si Carlos sa isang birthday party ng kaibigan. Si Carlos ay isang batang engineer noon, masayahin at punong-puno ng pangarap. Hindi siya mayaman, at hindi rin nakaaangat sa buhay ang pamilya niya. Ngunit tapat siya, o kahit paano, iyon ang pinaniwalaan noon ni Elena. Pagkatapos ng 2 taong pagiging magkasintahan, sa kabila ng pagtutol ng ilang kamag-anak, nagdesisyon si Elena na magpakasal. Marami ang nagsabi sa kanya na ang pag-aasawa ay hindi lang pagpapakasal sa lalaki, kundi pagpapakasal din sa buong pamilya nito. Hindi lubusang naiintindihan ni Elena ang kahulugan ng kasabihang iyon, hanggang sa araw na pormal siyang tumuntong sa bahay ng kanyang asawa. Hindi mayaman ang pamilya ni Carlos, medyo gipit pa nga. Maagang namatay sa malubhang sakit ang ama nito, kaya mag-isang itinaguyod ni Nanay Carmen ang anak sa pamamagitan ng pananahi sa pabrika. Ang hirap ng buhay ay nagdulot sa matanda na maging istrikto at medyo mahirap pakisamahan. Noong unang araw ni Elena bilang manugang, hindi nagpakita ng tuwa si Nanay Carmen tulad ng ibang biyenan. Tahimik lang siyang sinusuri ni Nanay Carmen kung paano siya maglakad, paano magsalita, paano gawin ang mga gawaing bahay. Alam ni Elena na hindi pa siya lubos na tanggap ng matanda, ngunit hindi niya ito pinagmasamaan. Alam niyang ang isang babaeng dumaan sa matinding hirap ay mahirap nang magtiwala sa ibang tao. Hindi naging madali ang mga unang buwan ng kanilang kasal. Nagtuturo si Elena habang nag-aasikaso sa bahay. Gigising ng maaga para magluto ng kanin at pag-uwi sa hapon ay mamamalengke. Pagsapit ng gabi, magche-check ng mga test paper ng mga estudyante. May mga araw na sa sobrang pagod, nakakatulog siya pagkaupo pa lang sa silya. Subalit hindi siya kailanman nagreklamo. Naisip niyang basta maging tapat lang siya. Panahon na ang magpapatunay ng lahat, ngunit hindi laging naaayon sa gusto ang takbo ng buhay. Matapos ang 2 taong pagsasama, nabuntis si Elena. Iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay niya. Noong panahong iyon, mahal pa siya at nagmamalasakit pa sa kanya si Carlos. Bagamat hindi nagsasalita si Nanay Carmen, umaasa rin itong magkaroon na ng apo. Nasasabik ang buong pamilya na isilang ang bata. Subalit hindi nagtagal ang kagalakang iyon. Isang hapon, pauwi galing eskwela, naaksidente si Elena sa tricycle. Isinugod siya sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Hindi na iligtas ang bata. Nang ibalita ng doktor ang masamang balita, parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Elena. Nakahiga siya ng walang imik sa kama ng ospital sa loob ng maraming oras, hindi umiiyak. Hindi nagsasalita, nakatitig lang sa kisame. Ang sakit na iyon ay daladala niya ng maraming taon. Simula noong makunan siya, humina ng husto ang katawan ni Elena, kaya naging mahirap na para sa kanya ang muling magbuntis. Mula roon, nagsimulang umugong ang mga bulungan. Paminsan-minsan, may mga kamag-anak na nagbibitaw ng masasakit na salita,
Ang tagal na nilang kasal, wala pa ring anak? Magpa-check up na kaya sila? Baka maputol na ang lahi ng pamilyang ito. Ang mga salitang ito ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ng babaeng napakarami ng pinagdusahan. Kahit si Nanay Carmen noon ay nanumbat din sa kanya. Minsan sa galit ng matanda, nasabi nito, kawawa naman ang babaeng hindi kayang magbigay ng anak. Ang salitang iyon ay naging dahilan upang umiyak si Elena ng buong gabi. Pero kinabukasan ay gumising pa rin siya ng maaga para magluto. Walang sagot, walang sumbat, dahil alam niya na masyado lang sabik sa apo ang matanda. Lumipas ang panahon, unti-unting naging maayos ang buhay. Tahimik pa rin na inasikaso ni Elena ang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang nakamamatay na araw habang nagtuturo, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na stroke si Nanay Carmen. Iniwan ni Elena ang lahat at nagmamadaling pumunta doon. Pagdating niya, wala pa si Carlos. Nakahiga at walang malay si Nanay Carmen sa emergency room. Halos walang pakiramdam ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy na hinihingi ng doktor ang pirma ng kamag-anak para sa operasyon. Umiiyak na pumirma si Elena. Sa sumunod na 3 araw at gabi, halos hindi siya pumikit. Nakabantay siya sa tabi ng kama. Inaalam ang lahat ng vital signs, pinupunasan ang matanda, at sinusubuan ng lugaw bawat kutsara. Pinalitan niya pa ang lampin nito nang hindi na ito makakilos mag-isa. Marami sa loob ng kwarto sa ospital ang nag-aakala na siya ang tunay na anak. Nang malaman nilang manugang lang siya, lahat ay namangha. Sabi nga ng isang matandang pasyente, bihira na makakita ng manugang na katulad mo. Ngumiti lang si Elena, dahil para sa kanya, normal lang ang mag-alaga ng pamilya. Matapos ang higit 1 buwang panggagamot, nakalabas na ng ospital si Nanay Carmen. Ngunit dito nagsimula ang tunay na pagsubok sa paggaling. Araw-araw, kailangang dalhin ni Elena ang matanda para sa physical therapy. Sa umaga nagtuturo, sa hapon sinasamahan ng biyenan sa ospital, at sa gabi, nag-aasikaso pa rin ng pagkain. May mga gabing hindi makatulog ang matanda sa sakit ng katawan. Kailangang masahihin ni Elena ang mga kamay at paa nito hanggang madaling araw. Minsan, habang nasa klase, tumawag ang kapitbahay para sabihing nadapa ang matanda. Agad siyang nag-leave at umuwi. Sa halos 2 taon, umikot lang ang buhay ni Elena sa trabaho at pag-aalaga sa biyenan. Minsan, noong tumaas ang bayarin sa ospital, naubos ang lahat ng naipon nila. Nag-invest noon si Carlos kaya walang mapagkunan ng pera. Lihim na ibinenta ni Elena ang wedding ring na pinakaiingatan niya. Regalo iyon ni Carlos noong araw ng kanilang kasal. Nang dalhin niya ang singsing sa sanglaan, umiyak siya, ngunit ibinenta pa rin niya ito. Dahil noong mga oras na iyon, ang pinakamahalaga ay ang mailigtas ang ina. Hindi ito alam ni Nanay Carmen, at matagal na bago niya ito natuklasan. Noong araw na nalaman niya ang katotohanan, matagal na natahimik ang matanda. Iyon na ang unang pagkakataong itinuring niya talagang tunay na anak si Elena. Mula ng araw na iyon, nagbago ang tingin niya. Hindi na niya itinuring na ibang tao si Elena. Wala nang paninita o panunumbat. Kapag may nagsasabi ng hindi maganda sa kanyang manugang, siya mismo ang nagtatanggol. Naintindihan na niya na ang ugnayan ng pamilya ay hindi laging nagmumula sa dugo. May mga taong walang koneksyon sa dugo ngunit nagmamahalan ng buong puso. Nakakalungkot lang, noong lumalalim ang pagmamahal ng biyenan at manugang, unti-unti namang nasisira ang pagmamahalang mag-asawa nina Elena at Carlos. Naging matagumpay sa trabaho si Carlos. Dumami ang mga business trip, dumalas ang mga meeting hanggang madaling araw. Madalang na siyang nasa bahay. Madalang na siyang makipag-usap. Madalang na siyang mag-asikaso sa asawa niya. Noong una, akala ni Elena na abala lang ito. Ngunit mas naging malinaw ang mga kahina-hinalang senyales, mga palihim na mensahe, mga tawag sa kalagitnaan ng gabi, mga pag-uwi na may amoy ng pabango ng babae sa kanyang polo. Pilit kinakalma ni Elena ang kanyang sarili dahil ayaw niyang maniwala na magbabago ang lalaking minahal niya ng lubos. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niya na may bagyong paparating, isang bagyong sapat, upang tangayin ang lahat ng sinikap niyang panatilihin sa loob ng 8 taon. Hanggang sa nagkatotoo na nga ang pinakakinakatakutan niya. Unti-unting dumilim ang hapon. Ang kalangitan pagkatapos ng ulan ay natakpan pa rin ng mapusyaw na kulay abo. Ang mahihinang sinag ng araw sa pagtatapos ng araw ay pilit na sumisingit sa makakapal na ulap, ngunit hindi sapat para pawiin ang mabigat na pakiramdam
na bumabalot sa maliit na bahay. Sa sala, nakaupo pa rin si Nanay Carmen sa tabi ng bintana. Ang mga matang kinakitaan na ng katandaan ay nakatingin sa malayo sa bakuran kung saan ang mga patak ng tubig sa mga dahon ng bougainvillea ay kumikinang sa liwanag ng dapit hapon. Nag-aayos si Elena sa kusina. Ang lahat ay parehong-pareho sa libu-libong araw na lumipas. Isa lang ang naiiba ito na ang huling araw. Huling araw na malaya siyang makakakilos sa bahay na ito. Huling araw na matatawag niyang nanay si Nanay Carmen. At huling araw na makikita siya ni Nanay Carmen bilang kanyang manugang. Ang marahan na pag-uumpugan ng mga pinggan mula sa kusina ay nagpalingon kay Nanay Carmen. Ang mabilis at sanay na paglilinis ni Elena, pagpupunas ng mesa at pag-aayos ng lahat ng bagay, isang nakasanayang ugali sa loob ng 8 taon. Biglang nakaramdam ang matanda ng matinding kirot sa dibdib. Isang sakit na hindi niya kailanman inisip na mararamdaman niya maraming taon na ang nakararaan. Naalala niya noong mga unang araw ni Elena bilang manugang. Noon, hindi niya gusto ang babae. Hindi dahil may masamang ugali si Elena, kundi dahil palaging nakatanim sa kanyang isipan ang mga lumang paniniwala. Inakala niyang ang mga manugang ngayon ay sarili lang nila ang iniisip. Inakala niyang ang mga babaeng nakapag-aral ay hindi makakayanan ang hirap ng buhay. Naisip niyang bibigay rin agad si Elena. Kaya naman, noong mga unang taon, madalas siyang nanlalamig dito. May mga pagkakataong hindi ayon sa panlasa niya ang niluto ni Elena, agad niyang pinupuna sa harap nito. Minsan nahuli si Elena sa pag-uwi galing PTA meeting. Sinumbatan niya ito na walang pakialam sa pamilya, lalo na noong nabigo ito sa pagbubuntis. Napasa niya ng buo ang pressure sa balikat ng manugang. Ngayon kapag naiisip niya iyon, napagtanto niyang naging napakasakim niya. Noon, ang nakikita lang niya ay ang sarili niyang kagustuhang magkaroon ng apo, ngunit hindi niya nakita ang mga luha ng batang manugang. Hindi niya alam na pagkatapos marinig ng manugang ang tanong ng iba tungkol sa anak, tahimik itong umiiyak sa kwarto. Hindi niya alam na bawat pagpunta ni Elena sa OBGYN para magpa-check up, puno ito ng pag-asa, ngunit palaging umuuwing bigo. Hindi niya alam na kapag tulog na ang buong bahay, nakaupo pa rin si Elena mag-isa sa balkonahe at nakatingin sa langit, nangungulila sa anak na hindi na nasilayan. Ang lahat ng iyon, ngayon lang niya naunawaan. Ang tunay na pagbabago niya ay dumating noong araw na ma-stroke siya. Nang araw na iyon, habang nakahiga siya sa ospital at hindi maigagalaw ang kalahati ng kanyang katawan, doon niya naramdaman ang nakakatakot na kawalan ng kakayahan ng pagtanda. Hindi siya makabangon, hindi makakain, hindi makapunta sa banyo. Kahit ang pagtagilid sa kama ay kailangan pa ng tulong. Doon niya naintindihan na ang isang pasyente ay hindi lang nahihirapan dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil din sa pakiramdam na pabigat siya sa iba. Noong mga unang araw sa ospital, inakala niyang mapapagod at susuko si Elena, pero hindi iyon ginawa ng manugang. Araw-araw itong nandoon, simula pa madaling araw, at pagkatapos magturo ay dumidiretso sa ospital. Sa gabi ay nagbabantay pa rin sa tabi niya. Isang gabi, nagising siya ng 3:00 ng madaling araw at nakita niyang nakatulog si Elena sa matigas na silyang plastik sa tabi ng kama, hawak pa rin ang bimpo na ipinampunas sa mukha niya. Sa sandaling iyon, napaiyak ang matanda. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naunawaan niya na ang pagmamahal ay wala sa magagandang salita, kundi nasa presensya sa pinakamahihirap na sandali. Mula noon, lubusang nagbago ang tingin niya kay Elena. Araw-araw ay mas malinaw niyang nakikita ang kabutihan ng pagkatao nito. Hindi kailanman nanumbat si Elena, hindi nagreklamo, hindi humingi ng kahit na ano. Kahit nang magsimula ng mawalan ng pakialam si Carlos sa pamilya, tahimik pa rin na inako ni Elena ang lahat. May mga gabi na nakahiga si Nanay Carmen sa kwarto at naririnig niya ang mag-asawa na nag-uusap sa sala. Sa totoo lang, halos si Elena lang ang nagsasalita. Si Carlos ay laging malamig sumagot. "Kumain ka na ba?" "Oo." "Bakit ngayon ka lang umuwi?" "Trabaho." "Ngayong weekend samahan natin si Nanay magpa-check up." Tingnan ko. Ang mga maikling usapang iyon ay dumadalas. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay lalong lumalaki. At si Nanay Carmen ang pinakamalinaw na saksi roon. Noong una, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na abala lang ang anak niya. Ngunit tuloy-tuloy na lumitaw ang mga senyales. Madalas na nakatutok si Carlos sa cellphone, nakangiti kapag nagbabasa ng mensahe. Minsan madaling araw na umuuwi. Minsan sa weekend biglang magsasabi na may bigla ang business trip. Ang bawat ina ay may sariling kutob.
Nagsimula siyang maghinala, ngunit hindi siya nangahas na magtanong. Hanggang sa isang hapon, hindi pa nakakauwi si Elena mula sa paaralan. Nakaupo si Nanay Carmen sa sala nang marinig niyang tumunog ang telepono ni Carlos sa ibabaw ng mesa. Marahil ay naiwan niya ito. Lumitaw sa screen ang pangalang Isabela kasama ang isang malinaw na mensahe. Miss na kita. Kailan mo ba kakausapin ang asawa mo para maghiwalay na kayo? Parang namatay si Nanay Carmen. Nanginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang puso ay parang piniga. Kahit matanda na siya, hindi siya ganun ka-inosente para hindi maintindihan ang mensaheng iyon. Sa sandaling iyon, lahat ng paghihinala ay naging totoo. Nagtaksil ang kanyang anak sa asawa nito. Sa babaeng araw at gabi na nag-aalaga sa kanyang matandang ina. Sa babaeng nagbuwis ng kabataan para sa pamilyang ito. Sa babaeng minsan niyang sinumbatan ng maraming beses. Nang hapong iyon, nakaupo siyang walang kibo sa loob ng maraming oras habang ang mga luha ay tahimik na umaagos. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkadismaya sa sarili niya at sa anak na lalaking lubos niyang ipinagmalaki noon. Kinagabihan pag-uwi ni Carlos, tinawag niya ito sa kwarto. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naging napakaseryoso ng boses niya. May iba ka, hindi ba? Nagulat si Carlos, ngunit hindi siya tumanggi. Ang katahimikan niya ang pinakamalinaw na sagot. Pakiramdam ni Nanay Carmen ay nadudurog ang kanyang puso. Ano bang nagawang mali ni Elena? Hindi niyo maiintindihan, Nay. Ang tinatanong ko lang, ano ang nagawa niyang mali? Hindi nakasagot si Carlos. Dahil alam niya na walang maling ginawa si Elena. Siya ang may mali. Siya ang nagbago ang puso. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Nanay Carmen. Unang beses niyang binalikan ang buong buhay niya bilang isang ina. Dahil ba sa masyado siyang naging mapagbigay kaya naging ganito kasakim si Carlos? Dahil ba palagi siyang kumakampi sa anak na lalaki, kaya hindi nito natutunan kung paano magpahalaga sa ibang tao? Habang iniisip niya, lalo siyang nasasaktan. Mula nang malaman niya ang katotohanan, tahimik na niyang pinagmamasdan si Elena ng mas madalas. At habang mas tinitingnan niya, mas naaawa siya. Ganoon pa rin ang pag-aalaga ni Elena sa kanya, nagluluto pa rin, naglalaba, nagtatanong pa rin ang kondisyon niya araw-araw. Wala pa rin itong sinasabi tungkol sa pagtataksil ni Carlos, walang sumbat, na parang pilit pinapanatili ang kanyang kapayapaan sa huling pagkakataon. Mas lalo tuloy na konsensya ang matanda. Alam niya na masyadong matagal nang tinitiis ni Elena ang lahat. Alam niya na ginawa na nito ang lahat para mapanatili ang kasal na ito. Ngunit hindi sapat ang pagsisikap ng iisang tao. Kapag ang pagmamahal ay galing na lang sa isang panig, anumang pagpigil ay nawawalan ng kwenta. At dumating na ang araw na pinakakinatatakutan niya. Ang araw na inuwi ni Elena ang papeles ng anulasyon. Ang araw na nalaman niyang mawawala na ang manugang na pinakamamahal niya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng matanda, alam niya rin ang isang bagay. Ang pag-alis ni Elena, ang pinakatamang mangyari. Dahil ang isang mabuting babaeng tulad nito ay nararapat sa mas masayang buhay, nararapat mahalin, nararapat pahalagahan, at tahimik siyang naghanda ng isang espesyal na regalo, isang lihim na hindi alam ni Carlos. Ang regalong iyon ay ibibigay niya kay Elena sa oras ng paghihiwalay bilang isang paghingi ng tawad, pasasalamat, at ang huling paraan upang makabawi sa mga isinakripisyo nito sa loob ng 8 taon. Pagdating ng hapon, unti-unti nang humina ang ulan. Naiwan na lamang ang mga patak ng tubig na dumudulas mula sa bubungan at bumabagsak sa mga pulang baldosa ng garahe na nanlalamig. Ang hangin sa bahay ay naging napakatahimik, isang katahimikan na mas nakakasakal pa kaysa sa anumang pag-aaway. Nakatayo si Elena sa tapat ng pinto ng kanyang pamilyar na kwarto. Ang pintong ito ay binuksan at isinara niya ng libu-libong beses sa loob ng 8 taon. Noong bagong kasal, bawat pagbukas niya rito ay puno ng saya. Pagkatapos, dumating ang mga pag-asa. Pagkatapos ay mga alalahanin, pagkabigo, at sa huli ay ang sakit na hindi mapangalanan. Ngayon ay bubuksan niya ang pinto sa huling pagkakataon. Ganoon pa rin ang kwarto, katulad ng iniwan niya ito kaninang umaga. Ang double bed na nakadikit sa pader, ang dark brown na cabinet, ang cream na kurtina na siya mismo ang pumili ilang taon na ang nakararaan. Sa ibabaw ng tokador, nandoon pa rin ang wedding picture nilang mag-asawa. Lumapit si Elena at hinawakan ang frame. Sa litrato, nakasuot siya ng puting wedding gown. Nakatayo si Carlos sa tabi niya habang nakahawak sa kanyang baywang. Pareho silang masayang nakangiti.
Pagtingin niya sa litrato, parang tinitingnan niya ang buhay ng ibang tao. Dahil ang babae sa litrato noon ay puno ng tiwala, samantalang ang babaeng narito ngayon ay natutunan na hindi lahat ng pangako ay nagtatagal habang buhay. Marahang ibinaba ni Elena ang litrato at binuksan ang cabinet. Kinuha niya ang maliit na itim na maleta. Iyon ang maletang dala niya noong unang beses siyang tumuntong sa bahay ng kanyang asawa. Hindi niya inakalang makalipas ang 8 taon, ang mismong maleta ring iyon ang maglalabas sa kanya mula rito. Nagsimula siyang mag-empake. Ngunit habang nag-aayos, napagtanto niya na kaunti lang naman talaga ang mga gamit na sa kanya. Ilang damit, ilang libro, mga lesson plan, at ilang souvenirs. Lahat ay nagkasya sa isang maliit na maleta. 8 taon ng kabataan, 8 taon ng pag-ibig, 8 taon ng pagsasakripisyo. Sa huli, iyon lang ang naiwan. Biglang napatawa si Elena, isang mapait na tawa. Sakto namang bumukas ang pinto. Nakatayo sa labas si Nanay Carmen, nakasandal sa tungkod at nakatingin sa kanya. Mapula na ang matatandang mata nito. Nag-eempake ka na ba talaga? Lumingon si Elena. Pinilit maging kalmado ang boses. Opo, Nay. Pumasok ang matanda sa kwarto at tiningnan ang maletang halos puno na. Pakiramdam niya ay sinasakal ang puso niya. Maraming taon na ang nakararaan. Siya mismo ang nagbukas ng pinto para tanggapin si Elena sa bahay na ito. Ngayon, siya rin ang nakatayo para panoorin ang pag-alis niya. Umupo ang matanda sa gilid ng kama. Ang payat na kamay ay mahigpit na nakahawak sa tungkod. Matagal bago mahinang nagtanong, "Hindi ba pwedeng manatili ka na lang?" Natigilan si Elena at tumigil din ang kamay niya sa pagtutupi ng mga damit. Alam niya na ang tanong na iyon ay hindi pagpigil bilang manugang, kundi isang pagpigil ng ina sa isang anak na kanyang minamahal. Ngunit alam din niyang may mga bagay na hindi na maibabalik pa. Umupo si Elena sa tabi niya at marahang hinawakan ng kulubot na kamay ng matanda. Hindi na po ako pwedeng manatili, Nay. Yumuko si Nanay Carmen. Dahil ba kay Carlos? Tahimik si Elena at makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang tumango. Opo, napabuntong hininga ang matanda, punong-puno ng kawalang lakas. Paano kung sabihan ko siyang bumalik sa'yo? Mapait nang ngumiti si Elena. Wala po kasing makakapilit sa isang tao na magmahal ulit kapag hindi na nila mahal, Nay. Ang salitang iyon ay nagpabara sa lalamunan ni Nanay Carmen dahil alam niyang tama si Elena. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit at lalong hindi pwedeng takpan ng obligasyon lang, lalo na kung ang puso ng lalaking iyon ay pag-aari na ng iba. Isang patak ng luha ang tahimik na nahulog sa pisngi ng matanda. Patawarin mo ako, anak. Nagulat si Elena. Nay, patawad dahil hindi ko napalaki ng tama ang anak ko. Patawad dahil minsan ay nasaktan kita. Patawad dahil hindi ko naisalba ang pamilyang ito. Nanikip ang dibdib ni Elena sa kanyang narinig. Sa lahat ng lumipas na taon, kailanman ay hindi niya sinumbatan ang biyanan. Kahit sa pinakamasasakit na sandali, ay hindi niya inisip na magtanim ng galit sa inang ito. Dahil naintindihan niya na ang nanakit sa kanya ay si Carlos, hindi ito. Marahang pinunasan ni Elena ang luha ng matanda. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay. Wala po kayong kasalanan. Wala po akong nikatiting na galit sa inyo. Pagkarinig dito, napahagulgol si Nanay Carmen. Ang iyak ng halos 70 taong gulang na babae ay tuluyang sumira sa pagpigil ni Elena. Umiyak na rin siya. 2 babae ang nakaupo ng magkatabi. Ang isa ay biyenan, ang isa ay manugang. Ngunit sa sandaling iyon, mas mukha silang tunay na mag-ina kaysa sa anupaman. Sa labas, unti-unti nang nawawala ang araw. Ang kwarto ay nabalot sa dilaw na ilaw mula sa lampshade. Pinagpatuloy ni Elena ang pag-eempake. Nakaupo pa rin doon si Nanay Carmen. Pinagmamasdan siya. Pinagmamasdan ang bawat gamit na inilalagay sa maleta. Na tila ba ang bawat gamit ay mag-uuwi ng alaala ng bahay na ito. Nang kunin ni Elena ang lumang asul na scarf mula sa cabinet, nakilala ni Nanay Carmen na iyon ang scarf na pinagpuyatan ni Elena para pagnitiin para sa kanya noong nakaraang taglamig. Nang ilagay ni Elena ang notebook sa maleta, naalala ng matanda na iyon ang notebook na naglalaman ng schedule ng mga gamot niya noong nakaraang 2 taon. Ang bawat gamit ay may kasamang alaala. At bawat alaala ay lalong nagpapasakit sa kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyang maisara ang zipper ng maleta. Napakahina ng tunog ng zipper, pero sa puso ni Nanay Carmen,
tila ba ito ang tunog ng pinto ng pamilya na tuluyan ng nagsasara. Tumingin si Elena sa buong kwarto sa huling pagkakataon. Ang mga mata niya ay tumigil sa bawat pamilyar na sulok. Ang lugar na ito ay saksi sa mga masasayang araw at saksi rin sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak. May mga sugat na maghihilom din, ngunit ang mga alaala ay mananatili magpakailanman. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Text mula kay Carlos. Hindi ako uuwi mamayang gabi. Ilang segundong tiningnan ni Elena ang screen at tahimik na pinatay ang telepono. Hindi siya malungkot, hindi nagagalit, at hindi rin nagulat. Dahil matagal na namang hindi kanya ang lalaking iyon. Ang pinakamasakit sa kanya ngayon ay hindi ang pagkasira ng kasal, kundi ang paglisan niya mula sa matandang ina na nasa kanyang harapan. Tiningnan ni Nanay Carmen ang maleta, pagkatapos ay si Elena. Nanginig ang kanyang mga labi. Babalaw ka pa ba rito para dalawin ako, anak? Napatigil si Elena sa tanong na iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Kahit hindi na po ako manugang ninyo, habang buhay ko po kayong ituturing na tunay na ina. Muling umagos ang mga luha ni Nanay Carmen. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay may nawala sa kanyang isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Sa labas ng bintana, tuluyan ng bumalot ang dilim. At naiintindihan ni na Elena at Nanay Carmen na ang oras ng tuluyang pagpapaalam ay malapit na. Ilang sandali na lang, bago tuluyang umalis sa bahay na iyon, may gagawin si Elena na hindi makakalimutan ni Nanay Carmen sa natitirang buhay niya. Isang kilos na mula sa matinding pasasalamat, respeto, at lalim ng pagpapahalaga na nararamdaman niya para sa kanyang biyenan. 3 beses na pagluhod at pagmano bago siya tuluyang lumisan. At matapos din ang 3 pagluhod na ito, isang lihim na itinago ng maraming taon ang tuluyan ng mabubunyag. Nabalot na ng dilim ang buong garahe nang hindi nila namamalayan. Nagsimula nang umilaw ang mga poste ng kuryente sa labas. Tumagos ang dilaw na liwanag sa bakod ng bougainvillea. Sa loob ng maliit na bahay, ang lahat ay napakatahimik na rinig mo ang pagpatak ng segundo ng orasan sa pader ng sala. Maayos na nakapatong ang itim na maleta sa tabi ng pinto palabas. Naayos na ang lahat ng kailangang dalhin, wala nang natitirang dahilan para manatili pa. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang hinahawakan ng isang emosyon na mahirap ipaliwanag. 8 taong naging asawa, 8 taong naging manugang, 8 taon ng pagtawag ng nanay. Paano ka ba basta-basta na lang aalis? Nakatayo si Elena sa tabi ng maleta at tahimik na nilibot ng tingin ang buong bahay sa huling pagkakataon. Ang kahoy na hapagkainan, kung saan madalas nagsasalo ang pamilya, ang lumang telebisyon na palaging pinapanood ni Nanay Carmen tuwing gabi. Ang sulok ng kusina kung saan siya nagluto ng libu-libong pagkain, ang bakuran kung saan siya nagsasampay tuwing umaga. Napakapamilyar ng lahat, napakapamilyar, kaya kahit ipikit pa niya ang kanyang mga mata, kaya niyang isipin ang bawat pwesto nito. May mga lugar na hindi lang nagsisilbing tirahan, kundi nagiging bahagi ng ating alaala at buhay. At ngayon, kailangan na niya itong iwanan lahat. Nakaupo pa rin si Nanay Carmen sa sofa, pulang-pula na ang mga mata mula pa kanina. Simula nang isara ni Elena ang maleta, halos hindi na siya nakapagsalita. Marahil ay natatakot siya na sa oras na bumuka ang kanyang bibig, bubuhos muli ang kanyang mga luha. Tiningnan ni Elena ang matandang babae sa harapan niya, ang buhok nito ay mas lalo ng pumuti, at ang likod ay mas kuba na kaysa dati. Ang mga malalalim na kulubot sa mukha ay patunay ng isang buong buhay ng paghihirap. Noong unang araw niya bilang manugang, nakita ni Elena na napakalakas niya, napakatapang na aakalain mong nakakakaba siyang lapitan. Ngunit ngayon, siya ay isa na lamang matandang ina na pilit pinipigilan ang paglisan ng isang anak na mahal niya. Naramdaman ni Elena na nagbabara ang kanyang lalamunan. Alam niyang kapag nanatili pa siya rito, mawawalan na siya ng lakas ng loob na lumabas ng pinto. Lumapit siya sa harapan ni Nanay Carmen at bigla siyang lumuhod sa sahig. Nagulat si Nanay Carmen. "Elena, anong ginagawa mo, anak?" Hindi agad sumagot si Elena. Yumuko siya. Inilagay ng maayos ang kanyang 2 kamay sa harapan niya, habang ang mga luhang nagbabadya ay pumatak na sa sahig ng bahay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nakatagong emosyon sa loob ng 8 taon ay sumabog ng sabay-sabay. Mula noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na sa mundong ito, ang pinakakagalang-galang na tao ay ang mga nagpalaki at nag-aruga sa atin.
Ang mga taong pinakakarapat-dapat pasalamatan ay ang mga taong nagmahal sa atin ng buong puso. Hindi siya ang iniluwal ni Nanay Carmen, pero sa lahat ng lumipas na taon, naging mahalagang bahagi na siya ng kanyang buhay. Dahan-dahang iniyuko ni Elena ang kanyang katawan, kinuha ang kamay ng matanda at inilapat iyon sa kanyang noo upang magmano. Kasabay ng pagtulo ng kanyang luha, nanginginig siyang nagsalita. Nagpapasalamat po ako, Nay, at nagmamano dahil pinalaki niyo ang lalaking minahal ko ng buong kabataan ko. Humagulgol si Nanay Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din habang umaagos ang luha sa mukha nitong kinakitaan ng panahon. Kahit hindi perpekto ang naging wakas ng kasal na ito, hindi tinatanggihan ni Elena na minsan naging mundo niya si Carlos, na minsan ay ito ang pinakamahal niya at sinamahan siya sa mga pinakamagandang araw ng buhay niya. At ang inang nagluwal sa lalaking iyon ay walang iba kundi si Nanay Carmen. Umangat si Elena ng tingin, huminga ng malalim, at muling yumuko. Hinawakan niya ulit ang kamay ng matanda at inilapat ito sa noo sa ikalawang pagkakataon. Ngayon halatang nanginginig na ang kanyang mga balikat. Nagpapasalamat po ako at nagmamano, Nay, dahil sa 8 taon. Minahal ninyo ako na parang tunay ninyong anak na babae. Pagkabigkas pa lamang ng pangungusap na iyon, halos hindi na makaupo ng maayos si Nanay Carmen. Bumaha sa isip ng matanda ang mga alaala nilang dalawa sa 8 taon. Ang mga niluto nilang pagkain na magkasama, ang mga pagpunta nila sa doktor, ang gabi-gabing panonood ng TV, ang mga panahon na mahina siya, at ang mga panahong walang tigil na inaalagaan siya ni Elena habang nakaratay. Lahat ng iyon ay kasing linaw ng nangyari kahapon. Napagtanto niya na ang relasyon nila ni Elena ay matagal nang hindi lang biyenan at manugang. Iyon ay naging tunay ng pamilya. Isang pag-ibig na binuo sa katapatan, sakripisyo, at pagkilala sa kabutihan. Muling yumuko si Elena. Ang mga luha ay hindi na niya talaga mapigilan. Walang tigil ang pagpatak nito sa sahig. Ang ikatlong pagmano ay ang pagkakataon na umalingaw-ngaw ang hagulgol sa buong sala. Nagpapasalamat po ako at nagmamano. Para sa mga taon na binigyan ninyo ako ng tahanan, at para na rin po magpaalam. Pagkasabi niya noon, yumuko si Elena ng pinakamalalim at matagal na inilapat ang kamay ng matanda sa kanyang noo. Parang gustong iparating ang lahat ng natitira niyang emosyon sa huling sandaling iyon. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang malalakas na hikbi ng 2 babae na kailangan ng maghiwalay. Hindi na nakatiis si Nanay Carmen. Kinuha niya ang kanyang tungkod para tumayo, hirap na naglakad palapit kay Elena, at niyakap ito ng napakahigpit. Huwag ka nang lumuhod, anak. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na gawin mo yan. Niyakap din ni Elena ang matanda, at sabay silang umiyak. Mga luha iyon ng pasasalamat, ng panghihinayang, ng pag-ibig, at ng paghihiwalay na kailanman ay hindi nila ginusto. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas. Nang medyo huminahon na ang dalawa, marahang inalalayan ni Elena ang matanda pabalik sa upuan. Pinunasan niya ang sariling luha at tumingin sa orasan, oras na para umalis. Kung hindi pa siya aalis ngayon, marahil hindi na siya makakahanap ng lakas ng loob na lumabas pa ng pintong ito. Bumalik si Elena para kunin ang maleta at noong hinawakan na niya ang handle nito, bigla siyang tinawag ni Nanay Carmen ng mahina. Elena, lumingon siya. Po? Lumingalinga ang matanda sa paligid, na parang natatakot na may makarinig sa kanya, kahit silang dalawa na lang ang naroon sa loob ng bahay. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at kinuha ang isang brown envelope na matagal na niyang inihanda. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad ng ilang segundo. May kakaibang determinasyon sa kanyang mata. Isang desisyon na ilang buwan niyang pinag-isipan. Kinawayan niya si Elena para lumapit. Halika rito sa akin. Lumapit si Elena, at bago pa siya makapag-isip kung ano ang nangyayari, tahimik nang hinawakan ni Nanay Carmen ang kanyang kamay at mabilis na ipinasok ang envelope sa kanyang palad. Napakalihim ng kilos ng matanda na parang iniiwasang makita siya. Nagulat si Elena. Nay, ano po ito? Umiling si Nanay Carmen, mapula pa rin ang mga mata sa pag-iyak. Huwag mong bubuksan dito. Pagdating mo sa bahay, tsaka mo tingnan. Ibabalik sana iyon ni Elena, pero agad na hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang mga mata nito sa unang pagkakataon ay ganito kapursigido. Makinig ka sa akin. Kailangan mong tanggapin yan.
Tiningnan ni Elena ang envelope sa kanyang kamay. May naramdaman siyang kakaiba sa kanyang puso. Hindi niya alam na sa loob ng envelope na iyon ay hindi lamang isang simpleng ATM card, kundi ang pinakamalaking lihim na itinago ni Nanay Carmen ng maraming taon. Isang lihim na sapat upang magbago ng buo ang kanyang buhay ngayong gabi. At ito na rin ang huling regalo ng isang ina para sa anak na pinakamamahal niya. Hawak-hawak pa rin ni Elena ang brown envelope nang lumabas siya sa pintuan ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 8 taon. Bumaba na ng tuluyan ang gabi at nanlamig ang hangin pagkatapos ng ulan. Ang mga patak ng ulan sa mga halaman ng bougainvillea ay sumasalamin sa mga ilaw ng kalsada na lumilikha ng mga maliliit na kislap ng ilaw sa dilim. Hila-hila ni Elena ang kanyang maleta. Ang bawat hakbang niya ay parang pabigat ng pabigat. Dahil alam niya na oras na tumawid siya sa gate na iyon, talagang tapos na ang lahat. Sa likod niya, nakatayo pa rin si Nanay Carmen sa balkonahe. Nakasandal ang isang kamay sa tungkod. Ang isang kamay ay nakahawak sa poste. Ang manipis niyang katawan sa ilalim ng dilaw na ilaw ay mukhang labis na nag-iisa na nakakadurog ng puso. Lumingon si Elena at tahimik silang nagkatinginan. Wala na silang sinabi pang iba dahil ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Sa huli, muling yumuko ng malalim si Elena bago tuluyang tumalikod at naglakad paalis. Nang mawala ang taxi sa maliit na kalsada, nanatiling nakatayo roon si Nanay Carmen. Matagal pa bago siya dahan-dahang pumasok sa loob. Samantala, nasa loob ng sasakyan si Elena, yakap-yakap ang brown envelope. Sa isip niya ay laging bumabalik ang sinabi ni Nanay Carmen. Pagdating mo sa bahay, tsaka mo tingnan. Sobrang nagtataka siya, ngunit dahil sa respeto sa matanda, hindi niya agad ito binuksan. Tumatakbo ang taxi sa pamilyar na kalsada. Sa labas, umilaw na ang syudad at nagmamadali pa rin ang mga tao. Walang nakakaalam na sa isang maliit na bahagi ng lungsod na ito, natapos ang isang kasal at may isang babae na umalis sa pamilyang inilaan niya ang kanyang buong kabataan upang buuin. Makalipas ang humigit kumulang 40 minuto, huminto ang taxi sa harap ng isang lumang apartment kung saan nangupahan ng maliit na kwarto si Elena. Halos 40 square meters lang ang lawak ng unit. Hindi magarbo at wala itong kagamitan kumpara sa lumang bahay niya. Ngunit ito lang ang tanging lugar kung saan pwede siyang magsimulang muli. Nagbayad ng pamasahe si Elena, hinila ang kanyang maleta papunta sa ikatlong palapag at binuksan ang pinto. Ang espasyo sa loob ay sobrang tahimik. Iilan lang ang mga basic na kagamitan, isang maliit na kama, simpleng mesa at silya, isang bookshelf, at ilang kahon na ipinadala niya rito noon pa. Nilapag ni Elena ang maleta, hinubad ang sapatos na ginamit niya sa buong maghapon, at natulalang umupo sa upuan. Agad bumaha sa kanya ang pakiramdam ng kawalan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinarap niya ang buong pag-iisa. Wala na ang boses ni Nanay Carmen na tumatawag mula sa kusina, wala na ang tunog ng telebisyon sa sala, at wala na ring magtatanong kung nakakain na ba siya. Ang lahat ay tahimik-tahimik na nakakatakot. Matagal na nakaupo lang si Elena roon, hanggang sa napunta ang tingin niya sa brown envelope na nasa ibabaw ng mesa. Saktong-sakto, nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang text mula kay Nanay Carmen, isang simpleng linya. Nakauwi ka na ba, anak? Nang mabasa iyon ni Elena, namula muli ang mga mata niya. Sa buong araw na ito, ang nag-iisang tao na nagtatanong sa kanya kung nasaan siya ay ang biyenan pa rin niya. Mabilis siyang nag-reply, "Opo, Nay. Nakauwi na po ako." Wala pang isang minuto, dumating ang susunod na text. Kung ganun, buksan mo na ang envelope. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Tiningnan niya ang envelope ng ilang segundo bago dahan-dahan itong kinuha. Biglang nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya maintindihan, pero may kakaibang kutob sa kanyang puso na parang may itinatago itong napakahalagang bagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng envelope. Isang asul na ATM card ang nahulog, kasama ang isang maliit na papel na nakatiklop ng maayos. Natigilan si Elena. ATM card? Kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bibigyan siya ng biyenan nito. Akma sana siyang tatawag sa telepono, ngunit nahagip ng paningin niya ang papel. Nakasulat doon ang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay ng matanda para sa mahal kong anak na babae. Ang 5 salitang iyon ay naging sapat na para magluha muli ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang papel. Sa loob,
Ang mga salita ay napakaayos na naisulat. Malinaw na inihanda na ito ni Nanay Carmen noon pa man. Nagsimulang magbasa si Elena. Bawat linyang lumilitaw ay nagpapanginig sa kanyang puso. Elena, anak ko, kung binabasa mo ang sulat na ito, marahil ay nakaalis ka na sa bahay natin. Alam ko na darating ang araw na ito. Maraming buwan na rin akong naghanda. Alam ko na may mga bagay na hindi na pwedeng baguhin. Alam kong hindi ko na maikakasal ulit kayo ni Carlos, at alam kong sobra ka nang nahirapan. Nagsimulang lumabo ang mga salita dahil sa luha ni Elena. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy. Hindi ako naging isang mabuting biyenan. Dati, pinapalungkot kita. Maraming beses akong nagagalit. Inakala kong hindi ka para sa pamilyang ito. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang taong naiwan sa tabi ko noong pinakamahirap na oras ko ay ikaw. Wala nang iba. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Tumulo ang luha sa kanyang kamay. Ang mga imahe ng mga araw na nasa ospital sila ay bumalik sa kanyang isip. Ang mga gabing walang tulog, ang mga pagtakbo sa emergency room, ang paghahanap ng pambayad ng bills. Kailanman ay hindi niya inisip na maaalala ng matanda iyon, pero ang totoo, hindi niya iyon nakalimutan. Ang sulat ay nagpatuloy. Alam mo ba kung ano ang pinakapinagsisisihan ko? Hindi dahil maghihiwalay kayo ni Carlos, kundi napagtanto ko ang halaga mo ng napakahuli na. At noong napagtanto ko, huli na para magbago ang lahat. Humagulgol si Elena ng napakalakas. Ang maliit na kwarto ay tahimik. Ang mga hikbilang niya ang dinig sa gitna ng gabi. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Sa loob ng maraming taon, palihim akong naghahanda para sa'yo. Ang ATM card na ito ay nakapangalan sa akin. Ang password ay ang birthday mo. Nandyan ang buong naiipon kong pera. Ang pensyon ko, ang pera mula sa naibenta kong lupa sa probinsya, at ang mga naitago ko sa loob ng maraming taon. Hindi ito alam ni Carlos o kahit kanino. Nang mabasa ito ni Elena, napatigil siya. Tinitigan niya ng maigi ang ATM card sa ibabaw ng mesa. Ang bilis ng tibok ng puso niya na parang naririnig niya ito. Nag-ipon si Nanay Carmen para sa kanya? Bakit? Sa kanyang isipan, nag-umpisang dumating ang napakaraming katanungan, ngunit ang huling mga linya sa sulat ang sumagot dito. Anak ko, hindi ko ibinibigay sa iyo ang perang ito dahil sa awa, at hindi rin dahil sa sinusuklian ko ang mga ginawa mo. Gusto ko lang ibalik sa iyo ang nararapat na matanggap mo, ang 8 taon ng kabataan mo, ang mga gabing walang tulog mo sa pag-aalaga sa akin, ang mga luha na tahimik mong nilulunok, at ang mga pagsasakripisyo na walang nakakita. Alam ko na walang katumbas na halaga iyan. Ngunit ito na lamang ang kaya kong gawin. Tanggapin mo ito. Huwag mo itong tanggihan. Gawin mo itong puhunan sa pag-uumpisa ng bagong buhay. At kahit hindi na ikaw ang manugang ko, sa puso ko, ikaw at ikaw pa rin ang aking anak na babae. Pagdating sa huling linya, hindi na kayang ituloy ni Elena ang pagbabasa. Yumuko siya sa mesa at umiyak na parang isang bata. Sa maraming taon, dumanas siya ng napakaraming sakit, pero ngayon lang niya naramdaman na may nakakaintindi sa kanya ng lubos. Ngayon lang may nakapansin sa lahat ng mga tahimik niyang pagsasakripisyo. Ngayon lang may nagsabi na ang lahat ng mga ginawa niya ay hindi naging walang halaga. Sa labas, umihip ang hangin ng gabi. Sa maliit na kwarto, yakap-yakap ni Elena ang sulat. Habang sa mesa, tahimik na nakapatong ang ATM card, na parang patunay ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit ang hindi alam ni Elena, kinabukasan pagpunta niya sa bangko upang i-check ang balance, ang katotohanan sa likod ng card na iyon ay mas lalong magpapatigil sa kanyang mundo. Dahil ang halaga sa account na iyon ay higit pa sa naisip niya. Halos hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Pagkatapos basahin ang sulat, matagal siyang nakaupo sa tabi ng maliit na mesa. Sa labas, natutulog na ang lungsod. Ang liwanag mula sa mga kalapit na gusali ay nagbigay ng banayad na ilaw sa kwarto, pero ang puso ni Elena ay parang may unos. Ang sulat ay nasa kamay niya pa rin. Ang mga salita ni Nanay Carmen ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Gusto ko lang ibalik sa iyo ang nararapat na matanggap mo. Sa maraming taon, hindi inisip ni Elena na kailangang suklian ang mga ginawa niya. Inalagaan niya si Nanay Carmen hindi dahil sa pera, kundi dahil itinuring niya itong kapamilya. Kaya ang biglaang regalong ito ay lalong nagpakabagabag sa kanya. Matanda na si Nanay Carmen, maliit lang ang pensyon nito, kahit paano nag-ipon siguro iyon ng sakto lang panimula niya.
Ngunit sa paraan ng pagkakasulat, tila hindi ito simple. Bandang 1:00 ng madaling araw, muling nag-vibrate ang cellphone niya. Text mula kay Nanay Carmen. Kahit magkano ang laman niyan, huwag mong ibabalik sa akin. Naiyak na naman si Elena. Nag-reply siya, Nay, itago niyo na po ito para may magamit kayo sa pagtanda ninyo. Mabilis na dumating ang sagot. Ang pinakamahalaga sa pagtanda ko ay hindi pera, kundi makita kang masaya, anak. Nang mabasa iyon, umiyak muli si Elena. May mga salitang parang simple lang pero madadala mo habang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Elena. Halos hindi siya nakakain ng almusal. Pagdating ng 9:00, nasa isang bangko na siya, malapit sa inuupahan niya. Pumasok siya at nanginginig pa rin ang kamay na hawak ang ATM card. Nilagay niya ang kaarawan niya bilang PIN. Pumasok ang mga numero sa screen. Huminga siya ng malalim at pinindot ang check balance. Nagbago ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay parang naging estatwa si Elena. Tinitigan niya ang halagang lumabas sa screen. Akala niya na malikmata siya, pero pagkusot niya ng mata, ganoon pa rin, higit sa 5 milyong piso. Hindi 20,000, hindi 200,000, kundi 5 milyon. Nanlambot ang mga tuhod niya. Kinailangan niyang kumapit sa ATM machine para hindi matumba. Kailangan pang magsalita ng babae sa likuran niya, pero halos hindi na niya ito narinig. Kumuha siya ng resibo at nanginginig itong hinawakan ng lumabas sa makina. Wala itong mali, hindi ito system error. Totoo iyon. Umupo siya sa upuan sa loob ng bangko. Matagal bago siya nakalma. Tinawagan niya agad si Nanay Carmen. Pagkaring, agad itong sinagot. Elena? Malumanay pa rin ang boses ng matanda. Nanginginig ang boses ni Elena. Nay, bakit po ganito kalaki? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Sa kabahagyang tumawa ang matanda. Nai-check mo na ba? Naalala mo pa ba yung lupa sa probinsya? Napatigil si Elena. Oo, ang alam ko po, lupa iyon ng mga magulang ni Carlos na ayaw niyo ibenta noon. Binenta ko na, sabi ng matanda. Kailan po, Nay? 1 taon na ang nakalipas. Bakit po hindi niyo sinabi kahit kanino? Mapait nang ngumiti si Nanay Carmen. Kung sinabi ko, sa tingin mo, mananatili ang perang ito? Naiintindihan ni Elena ang sinasabi niya. Kung nalaman ni Carlos, baka kinuha niya na iyon pang invest o para sa ibang dahilan. Simula nang mahuli ni Nanay Carmen ang pagtataksil ng kanyang anak, nagplano na siya. Alam niyang darating ang araw na aalis si Elena. At alam niyang napakahirap para sa isang babae ang mag-umpisa muli nang walang dala pagkatapos i-dedicate ang kanyang buhay sa asawa. Palihim niyang binenta ang lupa at idinagdag lahat ng pensyon at ipon niya roon. Nay, pera ninyo yan. Hindi ko pwedeng tanggapin. Umiiyak na sabi ni Elena. Biglang tumigas ang boses ng matanda. Kung itinuturing mo akong ina, tanggapin mo. Wala nang pero-pero. Matanda na ako. Wala na akong masyadong kailangan. Pero ikaw, mahaba pa ang buhay mo. Kung naiwan kay Carlos iyan, hindi niya iyan papahalagahan. Pero dahil naibigay ko sa'yo, naging panatag ang puso ko. Umiyak nang umiyak si Elena. Unang beses siyang binigyan ng ganito kalaking tiwala, hindi pa ng tunay niyang pamilya kundi ng kanyang biyenan. Tumagal ng 1 oras ang tawag, na puro pagpapaalala ng matanda. Alagaan daw ang kalusugan, bumili ng maliit na bahay, at huwag matakot na magmahal muli. Nang matapos ang tawag, matagal na umupo si Elena sa bangko. Tinitingnan ang labas. Normal pa rin ang mga tao, pero sa kanyang buhay, sa isang umaga, nagbago ang lahat. Hindi dahil sa 5 milyon, kundi dahil sa napatunayan niyang hindi lahat ng pagsasakripisyo ay walang saysay. Nakikita pala ito ng mga nagmamahal ng tapat. Samantala, habang natututo si Elena na bumangon muli, nagsimula namang gumuho ang buhay ni Carlos. Ang inakala niyang ligaya kay Isabela ay unti-unting nasira. Walang inasikasong bahay na uuwian, walang mainit na pagkain, walang pag-aasikaso. Ang gusto lamang ni Isabela ay mga mamahaling bagay at fine dining. Walang suporta tuwing stress si Carlos sa trabaho. Wala pang 1 taon, iniwan si Carlos ni Isabela para sumama sa mas mayamang lalaki. Nang umuwing mag-isa si Carlos sa kanyang walang lamang kondo, tinignan niya ang mga lumang picture nila ni Elena at umiyak siya. Nakita niya ang isang ngiti na itinapon lang niya. Isang araw bago matapos ang taon, nagtungo si Carlos sa inuupahang bahay ni Elena. Nang buksan ni Elena ang pinto,
Mahinahon pa rin ito, pero wala na sa mata nito ang pagmamahal. Nakayuko si Carlos at sinabing, "Patawarin mo ako." Tahimik si Elena. "Alam ko wala na akong karapatan, pero nagsisisi ako." Ngumiti si Elena. "Matagal na kitang pinatawad." Pagkarinig noon, naiyak si Carlos. Pero nagpatuloy si Elena. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang nangyari ay nangyari na. Alam na ni Carlos na nawala na sa kanya si Elena ng tuluyan. Lumipas ang 2 taon. Humina na ang katawan ni Nanay Carmen. Isang hapon, pinatawag niya si Elena sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, "Ang pinakamagandang bagay sa buhay ko ay hindi nang ipinanganak ko si Carlos, kundi noong dumating ka." Naiyak si Elena. Pinunasan ni Nanay Carmen ang luha niya at sinabing, "Huwag kang umiyak. Wala na akong pinagsisisihan sa buhay. Alam kong masaya ka na at panatag na ako." Ilang buwan ang lumipas. Payapang namayapa si Nanay Carmen. Sa lamay, ang pinakamaraming iniyak ay hindi nagmula kay Carlos, kundi kay Elena. Dahil para sa kanya, namatayan siya ng ikalawang ina. Nang bumalik si Elena sa kanyang kondo, kinuha niya ang asul na ATM card at ang lumang sulat. Ang mga sulat nito ay malabo na, pero ang pagmamahal sa loob ay hindi nawala. Ngumiti siya habang may mga luha sa mata. Alam niya na ang pinakamahalagang biyaya sa mundong ito ay ang malaman mo na minahal ka ng tunay dahil sa iyong kabutihan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nakaramdam kayo ng emosyon sa pag-iibigan ng biyenan at manugang sa kwentong ito ngayong araw, huwag kalimutang i-click ang subscribe button sa ating channel na Radyo ng Tunay na Kaligayahan, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like para hindi ninyo palampasin ang mga mas makabuluhan at nakakaantig na kwento sa ating mga susunod na programa. Maraming salamat po at pagpalain kayo.